Ilang milimetro na lang ang layo natin mula sa isang sakunang nuclear. Ito ang nakakakilabot na pahayag mula sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia, hindi noong panahon ng Cold War, kundi kamakailan lang, habang ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay umabot sa antas na matagal nang hindi nasasaksihan ng mundo. Naglabas ang Russia ng isa sa pinakanakakatakot na babala kaugnay sa digmaan ng Israel at Iran, ang mundo ay ilang hakbang na lang mula sa isang nuclear na kapahamakan. Sa katunayan, tinuturing ito ng ilang analyst bilang ang pinakamapanganib na sandali sa makabagong kasaysayan simula pa noong Cuban Missile Crisis. Ngunit hindi ito simpleng politikal na pananalita. Ito ay makaluma, ito ay biblical. Ito ang mga sandaling sinabi ni Jesus na ating bantayan. Bilang mga Kristiyano, hindi lamang natin dapat unawain ang mga nangyayari sa pisikal, kundi dapat din nating makilatis ang mga nangyayaring espiritual. May malaking bagay na nagaganap sa gitnang silangan, at sinabi ng Biblia na dapat natin itong asahan. Sa mensaheng ito, tatalakayin natin kung ano ang tunay na nangyayari, paano ang Russia, Iran, at China ay bumubuo ng isang prophetikong alyansa, kung bakit binababalaan ang Amerika, at kung ano ang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan sa panahong ito ng krisis. Ang kasaysayan ay hindi paikot-ikot. Ito ay may simula, at ito ay patuloy na tumutungo sa wakas. Ayon sa mga ulat, nagpadala na ang Russia ng daan-daang nuclear expert sa planta nuclear ng Iran sa Bushehr. Hindi lang ito usapin ng siyensya, ito ay estratehiya. Ang presensya ng mga Russian nuclear engineer sa isang mahalagang pasilidad nuclear ng Iran ay nagpapahiwatig hindi lamang ng kooperasyon, kundi ng paninindigan, proteksyon, at pagkakabahagi sa isang tadhana. Sa Ezekiel Kapitulo 38, binabanggit ang isang alyansa sa hinaharap na kinabibilangan ni Gog, na kadalasang ikinakabit sa isang pinunong mula sa Hilaga, Magog, na maraming naniniwala ay tumutukoy sa Russia, at Persia, na ngayon ay Iran. At sa kasalukuyan, ang eksaktong pagsasanib na ito ay nakikita na natin sa ating harapan. Kasama rin sa larawan ng China, na ayon sa ilang scholar ng Propecia ay nauugnay sa mga hari mula sa silangan, na binanggit sa Pahayag Kapitulo 16 versikulo 12. Hindi ito mga haka-haka o radikal na interpretasyon. Ito ay mga pananaw mula sa kasulatan na tumutugma sa kasaysayan at kasalukuyang kalagayang geopolitikal. Ngayon, nais kong linawin, hindi ko sinasabing ito na ang digmaang binanggit sa Ezekiel Kapitulo 38. Hindi ko sinasabing ang kasalukuyang sigalot ay ang katuparan ng propesiyang iyon. Ngunit masasabi ko, na sa akin, ito ay kamangha-mangha, at kapanapanabik, na masaksihan ang pagbuo ng mga alyansang binanggit sa Biblia libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang lumalalim na ugnayan ng Russia at Iran ay hindi ko basta-bastang binabaliwala. Maaaring sa iba ay tila kakaiba na ginamit ko ang salitang, kapanapanabik, sa gitna ng lumalalang tensyon at pandaigdigang pangamba. Ngunit dapat mong maunawaan. Mahal ko ang Biblia. Mahal ko ang propesya sa Biblia. At kapag nakikita kong ang mga tiyak na detalye mula sa kasulatan ay unti-unting nabubuo sa pandaigdigang entablado, kapag nakikita kong ang mga bansa ay umaayon sa sinabi ng salita ng Diyos, hindi ito nagtutulak ng takot, kundi pananampalataya, hindi ito nagdudulot ng panik, kundi layunin. Hindi ako kailanman tumitigil sa pagkamangha sa katumpakan ng propesya sa Biblia. Maganda ang sinabi ni Senador John Kennedy. Isang alyansa ang unti-unting nabubuo na may iisang layunin, ang baguhin ang kasalukuyang pandaigdigang kaayusan, at ginagawa nila ito ng agresibo at walang pag-aalinlangan. Sa tingin ko, si Pangulong Xi ang quarterback ng alyansang ito. Sa kanilang plano, ang Russia ang maghahari sa Central at Eastern Europe, ang Iran ang manggenguna sa gitnang silangan, at ang China naman ang magiging dominanteng puwersa sa Indo-Pacific, habang malaya silang gagalaw sa Sub-Saharan Africa, South America, at kahit sa kalawakan. Ayokong ang Amerika ang maging pulis ng buong mundo. Pero ayoko rin na sina Pangulong Xi, Pangulong Putin, o ang Iran ang maging pulis ng mundo. Ngunit bakit ito mahalaga sa espiritual na pananaw? Dahil ang alyansang ito ay tahasang laban sa Israel. Naglabas ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia ng isang nakakabahalang pahayag. Nais naming babalaan ng partikular ang Washington laban sa anumang interbensyong militar sa sitwasyong ito. Isa itong napakadelikadong hakbang na maaaring magbunga ng tunay na hindi inaasahang mga negatibong kahihinatnan. Pag-isipan mo iyon. Ang mundo ay nanginginig. Ang mga bansa ay nagsasanib puwersa para sa digmaan. Ang mga tanda ng propesya ay dumarami. Subalit milyon-milyon pa rin ang walang kaalam-alam, walang pakialam, o walang pakiramdam. Bakit? Dahil ang espiritual na pagkabulag ay bumalot sa mundo na parang makapal na ulap. Nagbabala si Jesus sa Mateo Kabanata 24.
Sa mga huling araw, ang mga tao ay kakain, iinom, mag-aasawa, at mamumuhay na parang walang masama, hanggang sa biglang dumating ang paghuhukom. Sa Lucas Kapitulo 21 versikulo 34, sinabi niya, "Mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka ang inyong puso ay mabigatan ng labis na pagkain, paglalasing, at mga alalahanin sa buhay na ito, at bigla kayong abutan ng araw na iyon na hindi ninyo namamalayan." Hindi lang ito usapin ng bomba o politika. Ito ay usapin ng kaluluwa. Na-distract ng kaaway ang isang buong henerasyon gamit ang kalayawan, ingay, aliwan, at walang katapusang pag-scroll sa social media. Marami ang hindi alam na sila ay natutulog na espiritual. Hindi nila nararamdaman ang oras. At ang panganib ng espiritual na pagkabulag ay nagdudulot ng peking kapanatagan. Iniisip ng marami na dahil patuloy ang normal na pamumuhay, ay wala ng panganib. Ngunit sa panahon ni Noe, normal ang buhay, hanggang dumating ang ulan. Sa panahon ni Lot, umuunlad ang mga tao, hanggang bumagsak ang apoy mula sa langit. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat lumakad sa parehong pagkabulag. Tayo ay tinawag upang maging mga anak ng liwanag. Tinawag tayong magbantay, makilatis, at maghanda. Hindi ito ang panahon ng pagiging malamig o kalahating pusong Kristiyano. Ito ang panahon ng pagsisikhay sa Diyos. Panahon na upang gisingin ang iba. Sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 9 versikulo 4. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa ng nagsugo sa akin habang araw pa. Sapagkat darating ang gabi na wala nang makagagawa. Dumarating na ang gabi. Kailangang idilat ng iglesia ang kanyang mga mata, itaas ang kanyang tinig, at maging bantay sa moog. Ang nakakakilabot na pahayag ni Maria Zakharova na ang mga pasilidad nuclear ay tina-target at ang mundo ay ilang milimetro na lang mula sa sakuna, ay hindi dapat baliwalain. Hindi tayo nag-uusap ng mga haka-haka. Isang maling galaw, isang missile, isang pagkakamali lang, at maaaring matupok ng ganap na digmaan ang buong gitnang silangan. Sa Mateo Kapitulo 24, sinabi ni Jesus na sa huling araw ay magkakaroon ng mga digmaan, mga balita ng digmaan, bansa laban sa bansa. Hindi lang ito palatandaan ng kaguluhang politikal, ito ay mga paghilab ng sanlibutang malapit ng isilang sa paghatol. Hindi na natin hinihintay ang mga hudyat ng katapusan. Tayo ay nabubuhay na sa kanila. Sa panahon ng ganitong kaguluhan, madali tayong mapanghinaan kapag tinitingnan natin ang mga pandaigdigang pinuno, mga presidente, hari, at punong ministro, na nagsasalita sa mga entablado, nagpapahayag, at nagbabantang parang hawak nila ang kinabukasan. Gumagalaw sila ng mga hukbo, lumalagda ng mga kasunduan, at nagsasalita na parang sila ang may kontrol. Ngunit ito ang katotohanang nakakalimutan nila. Hindi sila ang may hawak ng lahat. Maaaring hawak nila ang mga tangke, armada, at mga sandatang nuclear. Maaaring nagyayabang sila sa kanilang lakas militar at kapangyarihang geopolitikal. Ngunit ang Diyos pa rin ang tunay na may kapangyarihan sa kasaysayan. At ang kanyang salita ay hindi kailanman nabibigo. Ngunit ang mismong hininga sa kanilang mga baga ay hindi kanila. Wala silang kapangyarihan sa tibok ng sarili nilang puso. Sa isang iglap, maaaring bawiin ng Diyos ang buhay na kanyang ibinigay. At walang kayang gawin ang kanilang kapangyarihan, posisyon, o politika upang pigilan ito. Ito ang ilusyon ng kontrol na bumabalot sa isipan ng maraming makapangyarihan. Iniisip nilang sila ang humuhubog sa kasaysayan, ngunit sila ay alabok lamang sa hangin kung aalisin ng Diyos ang kanyang kamay. Sa Daniel Kapitulo 4 versikulo 17, malinaw ang sinabi. Upang makilala ng mga buhay na ang kataas-taasan ang naghahari sa kaharian ng mga tao. At ibinibigay niya ito sa sinumang kanyang naisin. Habang sila'y nagpapasiklab sa pandaigdigang entablado. Ang langit ay nakamasid, at ang langit ang naghahari. Bilang mga mananampalataya, huwag tayong palilinlang sa panlabas na anyo. Ang may pinakamaraming mikropono o pinakamalaking hukbo. Ay hindi sila ang sumusulat ng kinabukasan, ang Diyos ang siyang gumagawa niyon. Siya ang nagtatakda ng wakas mula sa simula. Siya ang nagtataas ng mga hari at nagbabagsak sa kanila. Siya ang nagpapatigas ng puso at nagpapayuko sa mga kaharian. At kapag ang alikabok ng kasaysayan ay hamupa, hindi pangalan ng mga pangulo o general ang mananatili, kundi ang pangalan ni Hesukristo, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya hindi tayo nagtitiwala sa mga pinuno. Hindi tayo natatakot sa kanilang mga banta. Hindi tayo nawawala ng tulog sa kanilang mga alyansa. Dahil sa likod ng lahat ng ito, ang Diyos pa rin ang may kontrol. Sa gitna ng mga pamatnubay ng digmaan, babala ng nuclear, at kaguluhang geopolitikal, huwag tayong mawala ng paningin sa pinakaimportanteng katotohanan. Ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Maaaring nanginginig ang mga headline. Ngunit hindi nanginginig ang trono ng Diyos.
Hindi siya naglalakad-lakad sa langit na nag-aalala kung ano ang susunod na gagawin ng Russia, Iran, o China. Siya ay soberano. Naghahari siya sa mga bansa, mga hari, at mga kaharian. Ang bawat pinuno ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang bawat plano ng tao ay sa huli luluhod sa plano ng Diyos. Daniel Kapitulo 2 versikulo 21 ay nagpapaalala sa atin ng katotohanan ito. Kanyang binabago ang mga panahon at kapanahunan. Kanyang inaalis ang mga hari at naglalagay ng mga hari. Ibig sabihin, hindi eleksyon, hukbo, o alyansa ang sa huli ay magtatakda ng direksyon ng mundo, kundi ang Diyos. Ang Diyos na nagtaas kay Paraon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, ay siya ring Diyos na nagpapahintulot sa mga makabagong pinuno na tumaas at bumagsak. Ayon sa kanyang banal na layunin, ang mundo ay maaaring magmukhang wala sa ayos, pero ang langit ay hindi natitinag. Ang pandaigdigang entablado ay maaaring magulo, pero ang kaguluhang ito ay may layunin. Ito ay propetiko. Ito ang pag-uga na binanggit sa Hebreo Kapitulo 12 versikulo 27. Isang pag-uga na aalisin ang lahat ng maaaring mauga, upang ang hindi maayuga, ang kanyang kaharian, ay manatili. At ang iglesia ay dapat na mag-ugat hindi sa politika, hindi sa ekonomiya, hindi sa nasyonalismo, kundi sa di matitibag na katotohanan na ang Diyos ang naghahari. Isaias Kapitulo 46 versikulo 10 ay nagsasabing, aking ipinahahayag ang wakas mula sa pasimula. Ibig sabihin, bago pa man sumiklab ang tensyon. Bago pa man mabuo ang mga alyansa. Bago pa man pumasok ang mundo sa kaguluhang ito. Nakita na ito ng Diyos, at naisulat na niya ito sa kanyang salita. Ito ang nagpapahiwalay sa ating pananampalataya sa lahat ng pananaw sa mundo. Hindi tayo nanghuhula kung ano ang susunod. Hindi tayo nagbabase sa political na trends. Binabasa natin ang propesya na isinulat libu-libong taon na ang nakalipas, at nasasaksihan natin ang katuparan nito sa ating harapan. Tanging isang soberanong Diyos ang makakagawa niyan. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24 na sa mga huling araw, maglalaban ang bansa laban sa bansa, at kaharian laban sa kaharian. Hindi niya sinabing maaari itong mangyari, sinabi niyang ito'y mangyayari. At ngayon, sa ating henerasyon, nakikita natin ang katuparan ng propesyang ito sa ating mga mata. Ito ay hindi ordinaryong tensyong internasyonal. Ito ay hindi lang politika. Ang nasasaksihan natin ay ang pagguho ng pandaigdigang katatagan. Ang mga alyansa ay tumitibay. Ang mga banta ay tumitindi. Ang mga linya ay malinaw ng iginuguhit. At sinabi ni Jesus na ito ang isa sa mga pangunahing palatandaan na ang kanyang pagbabalik ay malapit na. Pansinin mo ang isang mahalagang punto. Hindi lang sinabi ni Jesus na maglalaban ang mga bansa. Nagbabala rin siya na ang mga tao ay magiging bulag sa mga tanda. Sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 39, sinabi niya, at hindi nila nalalaman hanggang dumating ang baha. At tinangay silang lahat. Gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sa madaling salita, ang mga tao ay masyadong abala sa pang-araw-araw na buhay, na hindi nila mapapansin ang mga tanda ng banal na paghuhukom hanggang sa huli na. At narito tayo. Pinapanood natin ang pag-aalyansa ng Russia at Iran. Pinapanood natin ang China na nagpapasiklab sa Indo-Pacific. Pinapanood natin ang North Korea na nagbabantang magsagawa ng mga pagsubok na nuclear. Pinapanood natin ang Israel na naghahanda para sa digmaan. At ngayon, naglabas na ang Russia ng direktang babala sa Amerika. Isang babala na ang interbensyong militar sa gitnang silangan ay magdudulot ng hindi masukat na mga negatibong kahihinatnan. Hindi ito bantang laban sa Israel. Hindi rin ito bantang laban sa Iran. Ito ay tahasang babala sa Washington. Mismong sinabi ng Russia, nais naming partikular na bigyang babala ang Washington. Ito ay parang linyang iginuhit sa buhangin. Isang babala sa harap ng barko. Isang pahayag na nagsasabing, tingnan mo ang susubukan mong gawin, at kapag ginawa mo, may kapalit ito. Hindi natin pinag-uusapan ang malabong tensyong diplomatiko. Pinag-uusapan natin ang isang bansang nuclear na nagbabala sa isa pang bansang nuclear, ang Estados Unidos. Na ang intervention sa gitnang silangan ay maaaring humantong sa paglala ng kaguluhan. Sa madaling salita, escalation. Kaya hindi tayo dapat mataranta. Tayo ay dapat maghanda. Hindi tayo magtatago. Tayo ay magpapahayag. Hindi tayo matatakot. Tayo ay magniningning. Ibinigay na ang babala. Ang mga bansa ay tumatayo. Malapit nang matapos ang oras. At sa mga may pandinig, makinig kayo.